Breaking news na talaga ito at siguradong magpapasaya sa napakaraming senior citizen sa buong Pilipinas. May malaking anyo tungkol sa bagong pensayon na nakatakda ng simulan ngayong darating na Disyembre taong 2025. Oh, tama ang narinig ninyo. PH305 bagong pensayon ng ailalaan para sa ating mga lolo at lola. At baka isa na kayo sa mga mapalad na kasama sa listahan. Kaya huwag kayong bibitaw sa video na ito dahil ipapaliwanag ko ng detalyado kung ano ang ibig sabihin nito. Sino ang makikinabang? Kailan matatanggap? At bakit mahalagang suriin ninyo kung kasama ang pangalan ninyo sa opisyal na talaan? Kung senior citizen na kayo o may mahal sa buhay na kabilang sa benepisyong ito, siguradong ito ang balitang matagal ninyong hinihintay. Sa panahon ngayon, alam nating lahat kung gaano kahirap ang buhay. Mataas ang presyo ng bilihin, hindi sapat ang kinikita ng mga anak at madalas ay ang mga senior citizens pa ang pinakaapektado dahil wala na silang regular na trabaho at umaasa na lamang sa kaunting tulong ng pamilya o sa maliit na pensayo na dati nilang natatanggap. Kaya ngayong inanunsyo ng pamahalaan ng bagong dagdag na pensayo na abot sa PH3, COM6, malaking kaginsahawan ito lalo na para sa mga matatanda na talagang nangangailangan ng tulong. Marami ang nagtatanong paano at bakit nagkaroon ng ganitong halaga. Ang 3 to 5 na pensayon ay resulta ng pinagsama-samang pondo at bagong programa ng gobyerno para mas mapalawak ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Kung dati ay limitado lamang ang mga nakakatanggap ng social pension, ngayon ay mas malawak na ang coverage at mas malaki na rin ang halagang matatanggap. Hindi na lamang ito maliit na halaga kada buwan, kundi mas pinalaki para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, gamot at iba pang gastusin. Mahalagang tandaan na ang implementasyon nito ay magsisimula ngayong Setyembre, taong 25. Ibig sabihin sa mga susunod na linggo ay magsisimula ng maglabasan ng opisyal na listahan ng mga seniors na makakatanggap ng bagong pensayon. Kaya kung ikaw ay senior citizen o may kamag-anak na kabilang dito, siguraduhin mong updated ang inyong mga dokumento at nakaayos ang mga papeles upang hindi malampasan ang pagkakataong ito. Marami na tayong narinig na kwento ng mga matatanda na hindi nakatanggap ng tulong dahil sa kulang o mali ang kanilang papeles. Kaya mahalaga na siguraduhin na maayos ang lahat bago pa man dumating ang petsa ng distribusyon. Ngayon baka ang iniisip ninyo paano malalaman kung kasama mo na ng pangalan ninyo ayon sa mga opisyal na pahayag magkakaroon ng listahan na ipapaskil sa mga barangay at municipal halls kung saan makikita ang pangalan ng mga benepisyaro. Bukod dito, inaasahan na gagamit din ng online platform ang ahensya upang mas mabilis makita ng mga tao ang kanilang pangalan. Kaya kung may kakayahan kayong mag-internet, mas madali ninyong ma-shade check online kung kayo ay kabilang. Pero para sa mga seniors na hindi sanay gumamit ng internet, nandyan ang mga barangay officials at social workers na handang tumulong upang ipaalam kung sila ay nasa listahan. Hindi lamang ito simpleng balita, kundi isa itong malaking hakbang patungo sa mas makatao at patas na sistema para sa mga matatanda. Ilang taon nang umaapila ang mga senior citizens at iba't ibang sektor na taasan ng pensayon dahil hindi na sapat ang dati nilang natatanggap para mabuhay ng maayos. Kaya ni ngayong naisakatuparan na ang trapare na pensayon. Isa itong tagumpay hindi lamang ng gobyerno, kundi ng lahat ng senior citizens na matiyagang naghintay at nagsulong ng ganitong pagbabago. Isipin ninyo na lang kung gaano karaming buhay ang mababago dahil dito. Maraming lolo at lola ang makakabili na ng kanilang gamot, buwan-buwan nang hindi na kailangang mangutang. Maraming pamilya ang magkakaroon ng dagdag na budget para sa pagkain at kuryente. At higit sa lahat, mas mararamdaman ng ating mga senior citizens na sila ay pinapahalagahan at hindi nakakalimutan ng lipunan. Ngunit siyempre, hindi rin mawawala ang mga tanong at pangamba. Paano kung hindi talaga kasama ang pangalan mo? Ano ang dapat gawin kung nakalimutan o nagkaproblema ang inyong record? Sa mga ganitong sitwasyon, napakahalaga ng paglapit sa barangay o Municipal Social Welfare Office. Doon kayo pwedeng magtanong at maghain ng reklamo kung sa tingin ninyo ay dapat kasama ang pangalan ninyo pero hindi lumabas sa listahan. May proseso para sa revalidation at revaluation. Kaya huwag mawalan ng pag-asa kung sa unang anunsyo ay wala ang pangalan ninyo. Marami rin ang nagtatanong kung ang 13 hat ba ay isang beses lang matatanggap o regular na buwan ng pensayon.
Ayon sa impormasyon, ito ay ipamamahagi sa mga partikular na buwan ng Setyembre, Oktubre, Nobyembre at Disyembre taong do, sipon 25. Kaya parang quarterly lump sum o knuckle ang schedule ng bigayan. Ibig sabihin, kada buwan o kada quarter ay release na abot sa ganitong halaga, depende sa computation ng ahensya. Ang mahalaga dito ay tiyak na mas mataas na ang matatanggap kumpara sa nakaraang taon at mas tiyak ang pondo dahil nakalaan na ito sa national budget para sa 2025. Napakalaking bagay nito lalo na kung iisipin natin na halos kalahating milyon o higit pang seniors ang maaapektuhan at makikinabang. Ang iba ay nakatira sa mga probinsya at umaasa lamang sa kaunting ani o sa remittance ng mga anak. Ang iba naman ay nasa syudad ngunit wala na ring sapat na pagkakakitaan. Para sa kanila, malaking tulong ang 3-time na ito upang kahit papaano ay maibsan ang hirap na dulot ng mataas na presyo ng bilihin. Kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, madalas ay reklamo ang naririnig mula sa mga senior citizens, keso maliit ang natatanggap. Mabagal ang proseso at madalas ay hindi umaabot ang benepisyo sa mga tunay na nangangailangan. Pero ngayon tila may pagbabago na sa direksyon ng gobyerno dahil mas pinahahalagahan na ang mga matatanda na nag-ambag ng kanilang lakas at panahon noong sila'y kabataan pa. Ang pensyon na ito ay hindi lamang pera kundi simbolo ng pagkilala at pagreseto sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang pagbabagong ito ay bunga rin ng sama-samang panawagan ng mga organisasyon ng senior citizens at mga ordinaryong mamamayan na nagpakita ng suporta. Pinatunayan nito na kapag nagtulungan may positibong resulta na maaaring makamit. Kaya dapat nating ipagpasalamat at sabay-sabay tayong magbantay upang masiguro na ang implementasyon ay maayos at walang bahid ng anomalya. Kung tatanungin ninyo kung saan manggagaling ang pundong ito, malinaw na nakapaloob ito sa 2025 national budget na inaprubahan ng Kongreso at ng administrasyon. Mayroong nakle ang pondo para sa social pension program at dito kukunin ang 305 para sa mga seniors. Ibig sabihin, hindi ito utang kundi bahagi ng nakalaan na budget ng bansa para sa social services. Isa itong indikasyon na talagang inuuna ng pamahalaan ng kapakanan ng matatanda. Mahalaga rin na ipaalam sa mga pamilya ng senior citizens na tulungan ang kanilang mga magulang o lolo at lola sa pag-aasikaso ng requirements. Maraming seniors ang hindi nakaya o hirap ng pumila at maglakad-lakad para mag-submit ng papeles. Kaya malaking bagay kung tutulungan sila ng kanilang mga anak o apo na ayusin ang lahat upang walang aberya sa pagtanggap ng pensayon. Tandaan hindi biro ang PH35 kaya huwag hayaang masayang ang pagkakataon dahil lamang sa kakulangan sa requirements. Habang papalapit ang Setyembre taong 20, mas marami pang detalye ang ilalabas ng gobyerno tungkol sa eksaktong schedule ng payout, ang mga lugar kung saan magaganap ang distribution at ang proseso ng pag-claim. Kaya napakahalaga na palaging updated at nakikinig sa mga opisyal na iwasan ng mga fake news at huwag basta-basta maniniwala sa mga kumakalat sa social media kung walang opisyal na pahayag. Mga kababayan, malinaw na ang balitang ito ay magdadala ng pag-asa at saya sa ating mga senior citizens. Kung dati ay puro pangamba at paghihirap ang dala ng araw-araw na pamumuhay, ngayon ay may pag-asa na mabigyan ng kaunting ginhawa ang kanilang mga huling taon. Ang F na pensayon ay hindi lamang dagdag na pera kundi simbolo na hindi nakakalimutan ang kanilang sakripisyo. Kaya sa lahat ng nanonood ngayon, siguraduhin ninyo na nakahanda kayo sa Setyembre taong duo, the 25. Tingnan kung kasama ang pangalan ninyo. Kumpletuhin ang requirements at ipaalam sa inyong pamilya ang tungkol dito. Sa mga hindi pa kasama, huwag mawalan ng pag-asa dahil may mga proseso para sa revalidation. Ang best stay alam ninyo ang inyong karapatan. At handa kayong ipaglaban ito kung kinakailangan. Bago ko tapusin ang video na ito, nais ko lang ipaalala na ang ganitong benepisyo ay bunga ng sama-samang boses ng mga tao. Kaya dapat nating ipagpatuloy ang pagtutulungan at pagbabantay sa mga programa ng gobyerno. At syempre para mas marami pa tayong maabot na kababayan na nangangailangan ng impormasyong ito, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga sana ay sabay-sabay. Nating ipagdiwang ang magandang balitang ito kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga balitang ganito. Dito na natin tatapusin ang ating breaking news. Tandaan, 30,500 bagong pensyon para sa lahat ng senior citizens.
Simula ngayong Setyembre taong daka pangalan ninyo na ang kasama kaya siguraduhin na maging alerto at handa. Maraming salamat sa panonood at